Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Narito na naman po ako para mag-share ng Word of God. Pero mananalangin po muna tayo. Hihingi ulit tayo ng guidance, ng wisdom and knowledge, ng protection sa ating Diyos para maayos yung ating pag-aaral ng kanyang salita. Samahan niyo po ako, magsiuko tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Muli kami nagpapasalamat dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon, O Diyos, para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Lord, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, bigyan ng wisdom and knowledge, Lord, para lubusan naming maintindihan ng iyong salitang aming mapapag-aralan ngayong umagang ito, Lord. Muli-muli po akong samahan, turuan at gabayan, Lord, para ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat. Kiniklaim namin, Lord, na tagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin. Salamat. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, anyayahan ko lang yung mga bago dyan sa aking channel na mag-subscribe po. Paki-like and share nyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, Luke chapter 21 po yung aking isi-share ngayon. Ito pong verse 1 hanggang verse 4 yung aking isi-share. Ulitin ko lang, Luke chapter 21 verse 1 hanggang 4 po yung aking isi-share sa inyo. At ito po ay may pamagat na ang offering ng byuda. Mag-umpisa na po tayo. Pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga offering nila sa temple. Nakita din niya ang isang mahirap na byuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, mas marami ang binigay ng mahirap na byudang ito kesa sa lahat ng binigay nila. Kasi parte lang ng kayamanan nila ang binigay nila, pero kahit na mahirap ang byuda, binigay niya ang lahat ng meron siya. Amen and Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Kahit noon na nakakapagsimba pa ako noon sa Catholic Church, marami talagang nagbibigay. Ano po, tayo rin, lahat nagbibigay tayo doon, kung magkano yung pera natin, at kung ano yung gusto nating ibigay. Tama po. Pag siguro galing abroad, malaki-laki. Pero kung wala naman, konting sweldo, ay nagbibigay din naman. Ano po. I remember pag nagbibigay ako noon, inaabot ko doon sa mga anak ko. Yung ihuhulog doon, sila yung pinag-aawa ko, ganyan. Hindi man galing abroad o galing man abroad, kaya binibigay ko sa kanila para magbigay. At yan ay talagang utos din ng ating Diyos na tayo magbibigay din, magbabalik sa mga biyayang ating natanggap hanggang sa makakilala ako sa Diyos, tumanggap sa Panginoong Hesus, at nakapagsimba nga po doon sa Wisdom Church dito sa Laguna, dito sa Santa Rosa. Ano po, nakagawian ko rin na nagbibigay dahil yan
ang utos ng ating Diyos na tayo magbabalik sa Kanya at hanggang ngayon nagbibigay at marami ring nagbibigay. Ano po? Pero dito nga sa kwentong aking binasa, ang offering ng byuda, may mga mayayaman panahon na yon, no? Talagang magagandang damit, gusto nila, napapansin sila kahit saan sila pumunta. Tapos naghuhulog talaga sila ng marami. Kalansingan pa nga yung mga pilak na yan, ano po, kalansingan niya, syempre napapatingin yung mga tao doon, lalo na yung sabihin na natin, yung kukunti lang talaga yung mga binigay, napapatingin sa kanila, dami namang ibinigay, di ba? Gusto nila yun, gusto nila na napapansin sila, gusto nila na sila ay napupuri kapag sila ay nagbibigay. Tapos pag maglalakad, yan yung ano, ang laki magbigay niyan, ang dami niyang magbigay. Ang tanong, galing ba sa puso nila ang kanilang pagbibigay? Sabi nga dito, yun ay ilan lamang sa kanilang kayamanan. Kasi parte lang ng kayamanan nila ang binigay nila. No? Parte lang yun. Baka barya-barya lang sa kayamanan nila yung kanilang naibibigay. Pero pagdating dito sa byuda, 2 barya. Pero sabi ng Panginoon, sabi dito na kahit na mahirap ang byuda, binigay niya ang lahat ng meron siya. Binigay niya yun. Galing sa puso. Gusto niya yung gawin. Gusto niya yung ibigay. Walang nag-utos sa kanya. Tayo rin. Kahit na tayo nagsisimba, kahit na sinasabi na talagang dapat tayo mag-tithes and offering, mga kapatid, nasa sa atin pa rin yun. Yung conviction pa rin. Kumita ka ng malaki, ang gusto mo lang ibigay, eto lang, okay lang yun. Nasa sayo po yun. Pero kumita ka ng malaki, subeldo ka ng malaki, gusto mo magbigay ng sapat, bigay mo. Kung yun talaga ang gusto mo, kung yun talaga yung nanggagaling sa iyong puso. Hindi nagpaparamihan, hindi nagpapalakihan ng bigay sa simbahan. Dahil hindi naman yan kailangan ng Diyos ang ating pera. Kanya nga galing yan. Kanya lahat galing kung ano man yung meron tayo. Nagbabalik lamang tayo para sa Kanya. At yung pagbibigay din natin, kami, sa Wisdom Church, yan po ay pagbabalik sa Diyos. Diba? Sasabihin nyo, hindi naman napupunta yan sa Diyos. Yes. Pero yung puso mo, binibigay mo yan para sa Diyos. Amen po? Yun yung pananampalataya natin. At yung perang yan, ginagamit yan sa simbahan. Sa pagpapaganda, panatiling maayos, malinis, ang simbahan, malaking po. Bumibili ng mga gamit para tayo komportable na nakakapagsimba. Unang-una lang dyan, syempre, mga kagamitan na maayos, kortina, aircon, upuang maganda, lamesa, at kung minsan mga kapatid, may kasama pa yung meriendang libre na galing sa church. Binibilan yan. Kaya yung pera mo na binalik mo kay Lord, hindi mo na yan dapat iniisip na nagbigay nga ako ron, malaki. Dapat pambili ko ng ulam. Huwag na natin pagsisiyan yun. Kung ganun lang din ang iyong sasabihin sa iyong pagbibigay, huwag ka na po munang magbigay. Saka na lang. Kasi mababaliwala din ang iyong binigay, mga kapatid. Na magbibigay ka, yung kusang loob, from the heart, mga kapatid. At bibigay mo yan para kay Lord. Tatanggapin yan ni Lord pag ganun ang puso mo. Pag galing sa puso yung pagbibigay, pagbabalik mo sa Kanya, tatanggapin yan ni Lord. Pero kung hindi, nanghihinayang ka, nagdadalawang isip ka, mas okay pa na wag muna. Next time ka na lang magbigay. Ganun po ang gagawin natin. Ulitin ko lang, yan ay pagpapaayos, pagpapaganda ng simbahan. Kaya tayo nagbabalik, kaya tayo nagbibigay, kaya tayo nagtatites, kaya tayo nag-offerings. At kagaya ng Wisdom Church, ay may mga pag-aaral silang ginagawa. Mga kapatid. Siyempre, yung paggamit din ng kuryente, di ba po? At yung pagpapakain din sa mga tao, sa mga facilitators, sa mga teachers na nandun, pinapakain po yan. Sagot po yan ng simbahan. Kaya wag po tayong manghihinayang na magbigay, magbalik
sa ating Diyos dahil ang Diyos ang magbabalik niyan sa atin. Kahit, di ba, sa nabasa natin, napansin ng Panginoong Hesus yung mga pagbibigay ng mga tao. Hinabi pa nga niya, yung mayayaman, di ba? Konti lang yan, bahagi lang yan ng kanilang kayamanan, pero yung mahirap, lahat binigay niya. So, ganun din nakikita rin ng Diyos, nakikita ng Panginoong Hesus yung ating binibigay. At yung puso natin sa pagbibigay sa simbahan na dapat nagbabalik talaga tayo. Kasi once na nagbalik tayo, ibabalik din yan ng Diyos. 100-folds, mga kapatid, yung ibabalik sa atin ng ating Diyos. Kaya ugaliin natin talaga. Pag-pray natin na, Lord, turuan mo ako magbigay, turuan mo ako mag-tithes, turuan mo ako mag-offerings, di ba? At iba-iba pa yung kusang loob na pagbibigay sa atin. Yung kusang loob na pagbabalik sa lahat ng pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Magbabalik po tayo. Huwag natin yan panghihinayan. Dahil sabi ko nga kanina, ibabalik yan ng ating Diyos. Higit pa sa iyong inaakala. Maniwala po kayo. Subukan nyo. Magbigay kayo ng kusang loob. Huwag nyo nang isipin yan. At darating ang pagpapala sa inyo. Diba po? Amen and amen. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito na pinapakita lang at tinuturo lang sa atin na kahit na noon, nagbabalik sila sa ating Diyos. At kahit ang Panginoong Hesus, di ba? Pinakuha niya si Pedro ng coins dun sa isda para meron silang pambigay sa simbahan, di ba po? So, ganun din po tayo. Ugaliin natin magbigay. Ulitin ko, from the heart, mga kapatid. At ang Diyos na ang bahala sa iyo. Ulitin ko lang. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. Chapter 21 ng Luke, verse 1 to 4 po. Basahin nyo rin po yan. At sigurado ko, may revelation pang ibibigay sa inyo. Mauunawaan nyo talaga na dapat pala talagang magbalik sa lahat ng biyayang binibigay sa atin ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig, napag-aralan ngayong umagang ito. Kaya ngayon, kinausap tayo ng Diyos about sa giving. Ngayon naman, kakausapin natin ng Diyos. Magpapasalamat sa pagpapala na binibigay niya sa atin. Magsiyuko tayo. Yes, O God, Father God in heaven, muli kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong salita na aming nabasa na naman ngayong umagang ito na sinabi mo, Lord God, na kami magbalik. Tinuturo mo sa amin na magbalik kami sa mga biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin, O God. From the heart, O God. Galing sa puso, yung aming pagbabalik, hindi napipilitan, hindi nagdadalawang isip, hindi nagsisisi sa pagbabalik namin sa iyo, Lord. Turuan mo po kami, O Diyos, na magbigay ng tama, maayos, at galing sa puso. Turuan mo kaming lahat, Lord God, na lagi namin maisipang magbigay, magbalik sa iyo, Lord God. In Jesus' name. Yan po ang ituro mo sa bawat isa. Yung maluwag sa puso na pagbibigay, na pagbabalik sa iyo, Lord God. Maraming salamat sa paalalang ito at sa pagturo mo sa amin, Lord God, na kami magbabalik sa lahat ng natatanggap namin araw-araw, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat din, Lord God, sa mga taong patuloy na nagbabalik sa iyo. I pray na pagpalain mo pa sila, pagpalain mo po kami. Dahil galing sa puso ang aming pagbabalik ng mga biyayang ibinibigay mo sa amin palagi, Lord. Sa aming lahat, O God. Salamat po. Salamat po. Salamat sa lahat ng biyaya. Salamat sa kalakasan. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa maayos na buhay. Salamat sa pagkain. Salamat sa lahat dahil yan ay galing sa iyo lahat. Kaya marapat lang na magbalik kami sa iyo. Salamat po. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito, O God. Sinamahan mo kami. Tinuruan mo po kami. Salamat po. Salamat. Thank you for all the blessings, guidance, and protection. Salamat din sa pagpapagaling mo po
sa lahat ng may sakit at karamdaman na nananalangin everyday, Lord, na sila'y palakasin mo na po ulit at pagalingin na. In Jesus' name, sila po ay magaling na. Salamat po muli, Lord, dahil nakarating sa iyo ang aming panalangin ito, Lord. Napakinggan mo ang panalangin namin ngayong umagang ito. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa kanyang salita. Napakabuti ng Diyos sa atin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.